Good day everyone. I am one of your trainer for Joint Delivery Voucher Program or JDVP. I am Mr. Roylan Jeff S. Medina as your trainer for NC1 and NC2. Okay. For now, our activity is flat position, join the two plate. And this is our plate. And then make sure, bago tayo mag-welding, lagi natin gagamitin ang ating PPE. Ano nga ba yung ating mga PPE? Leather apron, pants, and then the rubber shoes or safety shoes. And then the ating welding gloves, and then the welding helmet. For now, isa-set up natin yung ating welding machine. This is the negative. Make sure na mag-clamp natin ito ng maayos sa ating positioner. And then, pag na-clamp na natin ang ating negative holder sa ating positioner, make sure na check muna natin kung may fit ba yung ating positive and negative holder. And then, double check din natin bago natin isaksak ang ating welding machine na kailangan patay ang ating welding machine. Ano po? Okay, double check natin. Ito po. Naka-off yung ating welding machine. And then, pag nakita natin naka-off yung ating welding machine, i-plug na natin sa ating 220. And then the next one is turn on the welding machine. And then after that, pag nabuhay na natin yung ating welding machine, make sure na paki-double check po kung tama ba yung ating amperage. Isa-set natin yan 60 to 110. Pero, depende pa rin po yan sa ating kamay. Yan, set natin sa 80. And then, buhay lang tayo ng konting arc force. Make sure na yung ating positive holder ay hindi nakadikit sa ating positioner. Ano po, kasi once na magdikit ito, the positive and the negative holder, magkakameron po tayo ng spark. Ano po? Make sure na much better na kung isabit mo, ipatong mo na lang sa baba. Ano po? And then, using this electrode E6013, i-join po natin yung ating dalawang plate. Lagi po natin tatandaan na gamit tayo ng welding helmet and then welding gloves. And then, yung magiging clearance po ng ating dalawang plate is kung ilang millimeter po yung ating gagamiting electrode, yun yung ating dapat gap. Ano po? Like example,
Yan. Kailangan po natin silang mapagdikit. Yan, ganyan po. Ano po? Make sure lang po natin na parehas yung gap ng dalawang plate. So ngayon, ito na po yung ating dalawang plate na join the two plate. Kasi once po na mahuna yung ating pagkaka-join or pagkakatak natin sa ating positioner ng ating two plates, may possible po na mahulog or malaglagan yung inyong paa. Ano po? Kaya make sure po na dapat matibay yung pagkakadikit ninyo ng dalawang plate natin sa ating welding positioner. Ano po? Ito po, ngayon, i-joint na natin po yung ating two plates sa ating welding positioner. Yan. Bali po, pag na-joint na natin yung ating dalawang plate, make sure na matibay. Kaya mo yan, ito, matibay. Para kahit po, pupukin na natin siya ng ating chipping hammer, hindi po siya basta-basta matatanggal sa ating welding boot. Ano po? Para po nandun na rin yung ating safety. Pag na-tap na natin yung ating dalawang plate sa ating positioner, magpe-penetration naman tayo sa ating dalawang plate para ma-joint natin yung dalawang bakal. Ano po? Bali ang mangyayari po natin dyan is, for example, kailangan po natin dyan is itong pagitan na ito. Ano po? Yung pagitan na to ay
mag-close yan using this electrode. Much better na yung kislap ay nandito sa kabila kaysa po nandito. Kasi kailangan nating mapatagos yung hinang natin or yung ating weld dito sa kabila para mas matibay yung ating welding. Ano po? And then, ngayon, i-demonstrate ko po sa inyo yung ating pag-joint ng dalawang plate. Make sure na yung pinagpalitan nyo ng electrode ay huwag nyo lang po dito nilagay. Ano po, dito nyo na lang po nilagay sa gitna ng positioner natin para maiwasan natin matugtungan dahil mainit po yun. Ano po? Ngayon, hintayin lang natin siya lumamig. And then, saka natin linisin ang ating chipping hammer and steel brush. Make sure po na lagi natin i-close yung ating welding helmet. Ano po? Para maiwasan yung talsik ng ating flaps sa mata. Ano po? And then use this steel brush. Balik, ito lang po yung ating nagagawa natin sa ating activity. Ano po? Make sure po na kailangan nating ma-joint itong dalawang plate ng ganyan, katulad po niyan. Ano po? Kasi po, pag hindi po natin na-joint ng ganyan kaganda yung ating bakal, magkukos po yan ng pagkabutas. Or, madideform yung ating bakal dahil yung ating pong bakal is nagkakameron din po siya ng stress. Like for i-welding natin siya, pagkatapos natin siyang ma-weld, tapos hindi maganda yung pagkaka-weld natin,
i-grind uli natin siya. And then, after that, mag-grind natin siya, i-weld uli natin. Pag ganun po, nagkakameron po ng stress yung ating bakal. Kaya po, make sure na pag nag-weld po kayo, ipahinga po natin yung ating blade. Kung nai-stress po tayo, nai-stress din po yung ating mga bakal. Ano po? Kaya make sure na bago kayo mag-welding, malamig yung ating bakal. Hindi po pwede na mainit pa, welding uli natin. Tapos pagkatapos natin mag-welding, gag-grind uli natin. Pagkatapos natin mag-grind, i-welding uli natin. Ano po? Ipahinga po natin yung ating bakal pagkatapos po natin mag-welding. Ano po? And then, this is our activity for today. And thank you.